Magandang umaga po at mapagpalayang araw sa ating lahat. Naku, parang mapagpalayang araw sa ating lahat. Mukhang kulang pa ang kape. Kulang pa ang ano. Anyway, mga kasama, mga kaibigan, mga pinagpipitagan na nating mga panauhin at mga inspirasyon sa ating pakikibaka, magbibigay po ako ng kaunting background sa Paul Pil. Karamihan po sa aming network ay tinatawag nating mga former activists. In fact, yung iba po, former rebels. At yung iba po, humawak pa ng armas. At yung iba po ay nagpapatuloy pa rin na ngayon na kumikilos sa iba't ibang mga NGOs, mga civil society organizations. Ngayon, nangingiti kayo kung sino sa mga kasama dito namin ang humawak ng armas. Huwag nyo na pong tanungin. Mamaya, on the side, pwede kayo mag-interview. Ituturo po namin sa inyo. Napakahalaga ng pagkakataong ito, pero gusto ko munang linawin na ito ay inisyal na pagkilos lamang ng Paul Pil kasama ang ating mga kasamahan sa pakikipaglaban dahil ang target po natin na mahalagang pagtitipon na pambansa ay gaganapin sa Enero ng darating na taon. Ano po itong magaganap na ito at ano po tayong Paul Pil? Una, ang Paul Pil po, sasabihin nila, ay nanggaling sa iba't ibang mga political parties, iba't ibang mga senador, congressmen, governor, mayors. Kaya ang tawag po natin sa kanila, mga political officers. Sa mahabang panahon ng pagkilos ng ating mga tinatawag na aktivista at mga dating rebelde, sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na magpatuloy sa pagkilos sa larangan ng politika at naging mga political officers. Mula po sa mga politicians hanggang sa iba't ibang organisasyon ng mamamayan. Sa pamamagitan po ng patuloy o ilang taon na pag-network natin at nagpapasalamat tayo sa isang kasama, kumilos po na pambansa, naging opisyal din ng gobyerno na na-maintain na niya ang malawak na network na ito ng political officers at mga former activists at former rebels ng ating bansa. Pasalamatan po natin ang ating Secretary General, Acting Chairman Rudy Cañeda from Visayas and Mindanao. Ma'am, welcome po. Welcome po. Mamaya natin papakilala. Anyway, sa maraming pagkakataon, naghiwa-hiwalay ang ating mga kasama at tumindig sa iba't ibang pampulitikang pagkilos at pampulitikang pagposisyon. Pero hindi ito naging hadlang para magpatuloy ang network, para magpatuloy ang pagkakaibigan, para magpatuloy ang pagsasamahan ng ating mga political officers. So nagkaroon po ng sitwasyon na iba-iba ang napakatang grupo o politician. So nag-iba-iba talaga yan. In fact, sa maraming pagkakataon, maraming nagkasamaan ng loob, nagkatampuhan, nagkagalit, dahil sa pag-iba-iba ng posisyon sa pananaw pampolitika ng ating bansa. So medyo nagkaroon ng period na ganyan. Pero ang kagandahan sa Paul Pil, tuwing may pagkakataon na muling magbigkis-bigkis, at tumindig sa mahalagang pampulitikang kaganapan sa ating bansa, ito po ay nagne-network. At sa pagkakataon ngayon, may isang mahalagang issue na ilulunsad natin ng malakihan sa nalalapit na taon, Enero, sa nalalapit na taon. Issue ng kapayapaan. Issue ng peace talks. Issue ng tunay na kapayapaang nakabatay sa katarungan. Sa pagkakataong ito, muling nakonsolida at napalakas ang network ng Paul Pil para tumugon sa napakahalagang issue na ito. Ngayon, ang tanong, nako, yung Paul Pil, sabi nga,
ng mga naninira sa atin sa social media. Mga walang magawa yan, nagpapapansin lang yan. Nananawagan daw ng ceasefire, sumusuporta raw sa peace talks. Mga nanggugulo lang yan, mga tawag pansin. Mga kaibigan, ang Polpil po, hindi po namin kinakailangan ng pansin. At yung mga leaders po nating matagal ng kumilos, hindi po yan nagpapapansin. Ang issue rito ay kapayapaan ng ating bayan. At sa tingin po ng Polpil, walang monopolyo sa pag-a-address ng issue ng kapayapaan. Natangi lamang sa gobyerno at sa mga rebelde. Ibig sabihin, GRP and NDF. Hindi po natin tinututulan yan. In fact, sumusuporta tayo sa kanilang pag-uusap. Sumusuporta tayo sa peace process. Pero ang pagtingin ng Polpil at ng marami nating mga kaibigan, dapat kasama ang taong bayan sa proseso ng pag-uusap ng kapayapaan. Sabi nga nila, pwede ba namang may mga nagbabarilan? Yung tinatamaan, yung naaapektuhan ng gulo ay hindi kasama. Hindi po pwede yan. Diyan po kumikilos ang Polpil. Nag-a-attempt tayong palawakin ang pinakamalawak na hanay ng mamamayan na mangangampanya para sa tunay na kapayapaan. Hindi po simpleng tigil putukan. Ang pagtigil po ng barilan, kung maging pansamantala lang o umabot lang sa isang yugto, naniniwala po ang Polpil, babalik at babalik ito hanggat hindi natutugunan ang mga fundamental na problema at issue ng ating bayan. So kahit tumigil ang CPP-NPA sa gera, ang teorya po ng Polpil, lalabas at lalabas ang marami pang mga rebelde hanggat hindi natutugunan ang issue ng mamamayan. Yan po ang focus ng Polpil. Kasabay po niyan, hindi po nagke-claim ang Polpil na kami lang. Kailangan po mailalim kayo sa Polpil. Kailangan Polpil ang leader. Hindi po ganyan. Ini-encourage po natin ang mga kahalintulad na advokasya at mga organisasyon sa buong Pilipinas na magkaroon sila ng mga kanya-kanyang inisyatiba. Sa katunayan, meron pong ilulunsad sa Northern Luzon bukas. Meron po silang malaking pagpupulong. Dapat dadalo sila rito para sa kilusan, para sa kapayapaan sa La Union. Pero ni-network na po ang buong Region 1. Nagpaabot sila ng mensahe sa atin. Napakahalaga po nito dahil ine-encourage natin yung network ng mga peace advocates based on justice. Hindi po tayo yung nananawagan ng kapayapaan ng sementeryo. Tayo po ay nananawagan sa tunay na kapayapaan na madadama at mararanasan ng bawat mamamayan. Yan po ang hinahanap ng Polpil. Kaya tayo po ay nagne-network. At kung kayo po ay may mga kamag-anak, kaibigan, ka-network sa buong Pilipinas, lalo pa yung solo parents natin, ano? Buong Pilipinas ito, baka pwede pong i-encourage natin sila. Kasi hindi naman pwede i-claim ng Polpil na kami po, sa totoo lang, may network tayo sa buong Pilipinas. At matagal na tayong kumikilos. Pero hindi po sapat yan. Kinakailangan yung iba pang mga grupo, yung iba pang mga, kahit po mga politicians, mga political parties, i-challenge po natin sila na maging bahagi ng proseso ng kapayapaan. Sabi nga nila, hanggat hindi natutugunan yung paulit-ulit na problema ng magsasaka, korupsyon sa gobyerno, smuggling, hindi matatapos ang unrest sa kanayunan. Hanggat hindi natutugunan ang problema paulit-ulit ng ating mga manggagawang Pilipino, hindi po matitigil ang paglaban ng mamamayan. Hanggat hindi natututukan ng matapat ang reforma sa edukasyon, magpapatuloy po ang pagkilos at paglaban ng ating mga kabataan. At iba't iba pang sektor ng lipunan, lalo ngayon, yung mga jeepney drivers natin and operators, sa totoo lang, ang tingin ng gobyerno sa problema ay malamig na datos na nakasulat sa papel. Pero nung nakaraang linggo po, nasa forum po ako, kasama ko ang Gabriela, ang Anglo-KMU, at kasama po natin ang BMP. Yung BMP po at saka Anglo-KMU, bihira po magsama yan. Pero nagsama-sama sila para suportahan yung laban ng mga jeepney drivers. Alam niyo po kung ano nasaksihan ko. Sabi ko, akala ko iiyak lang ako sa telenovela at saka sa Korean novela.
Nagsalita po yung isang dating guro, nag-retire siya, 17 years na guro. Yung early retirement niya, ginamit nila mag-asawa, kare-retire lang niya. Bumili sila ng jeep. Yun lang ang kabuhayan ng pamilya. Sa Enero, wala na silang trabaho. Nagiiyakan po yung mga tao sa forum. Akala natin, simpleng consolidation lang yan, simpleng modernization yan. Pero hindi naiintindihan ng gobyerno kung ano yung actual na kalagayan ng mamamayan. Ang kapayapaan din pong hinahanap natin ay ang pagtindig ng Pilipinas bilang independyente at malayang bansa laban sa anumang panghihimasok at panggugulo ng sino mang puwersang dayuhan. Willing tayong makipagkaisa sa lahat, pero hindi natin papayagan, niyuyurakan ang dangal natin sa pamamagitan ng pambabastos sa ating angking teritoryo. So marami pa pong issues. At yan, bukas po ang POLPIL dyan. Uulitin ko, walang monopolyo ang POLPIL sa ginagawa nating kampanya para sa kapayapaan. Kami po ay naghahamon na sumama pa ang iba't ibang grupo, kahit coordination, kahit tulungan, kahit anong forma, magkampanya po tayo sa buong Pilipinas para sa tunay na kapayapaang nakabatay sa katarungan. Yan po ang panawagan ng POLPIL. Uulitin ko, sabi nila, yung POLPIL, nanggugulo lang yan, nagpapapansin lang yan. Sa totoo lang, talaga pong aaminin ko, nagpapapansin tayo para lumawak ang iba pang mga inisyatiba na katulad natin at itulak ang laban natin para sa kapayapaan. Yan po ang mahalagang mensahe ng POLPIL sa ating lahat. Kaya nakikiusap po kami, sama-sama po tayo dito, abangan natin sa Enero, ilulunsad po natin ang pinakamalawak na makakayanan natin. Medyo, ano ba tawag dito? Political marites. Hindi ko tutukuyin yung mga pangalan. Nag-network na rin po tayo, mga brother Muslim leaders. Nag-network na rin tayo sa BARM. Meron na pong mensahe ang ilang leaders doon. So, suporta po sila sa initiative natin dahil sila ginagawa na nila yan sa Mindanao. So, mga kasama, bagamat mahaba pa dapat yung paliwanag, pero napakahalaga pa ng ating mga tagapagsalita at ng panalangin bayang gagamitin natin o gagawin natin. Pero baka nakalimutan ko. Yung panghuli pala, kasama ng kagyat na kampanya natin, yung panawagan natin ng pagbibigay ng regalo sa ating mga kababayan. Ano yung regalo na yan? Ang tingin namin, yung ceasefire, iregalo sana ng gobyerno at ng mga rebelde sa taong bayan. Sabi ng gobyerno, hindi, tuloy ang opensiba. Sabi naman nung kabila, mga rebelde, tuloy ang tactical offensives. Teka po, naiintindihan po namin yung military framework nyo. Pero baka po, kahit 1-2 araw, yung tigil putukan, baka po may mailigtas yan na buhay, na mahalagang buhay ng ating mga kababayan. Sana po, nananawagan ng POLPIL sa kagyat, iregalo po ang kapayapaan, kahit pansamantala lamang, bagamat bahagi ito ng mahabang laban, iregalo ang pansamantalang kapayapaan sa Kapaskuhan sa mamamayang Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat.